Tanungin mo ang sinumang Korean kung kilala nila ang lalaking ito. Si Kim Ki-tae, sasagot sila ng oo. Kilala siya bilang isa sa pinaka-notorious na kriminal sa South Korea at umabot pa sa puntong nagkaroon siya ng sariling fan club na may mahigit 2,000 miyembro na sinasabing sumusuporta at nahulog pa ang loob sa kriminal. At na may kamakailang kaso na kahawig ng krimen ni Kim, halos kamukha pa nga siya sa opinyon ko. Maraming tao ang nagtatanong, bakit napakababa ng parusa sa mga assault cases sa South Korea? Ito ba ang dahilan kung bakit maraming nakakatakas at nagiging repeat offender? Napakahalagang pag-usapan ng mga kasong ito. Matagal bago nagawa ang video na ito. Kaya sana i-like, i-share, pag-usapan sa kaibigan at mag-iwan ng komento. Malaking tulong yon sa algorithm. At para malaman kung gusto ninyong marinig pa ang mga ganitong mahahalagang kaso. Noong March 6, 2010, may isang kapitbahay na nag-report ng kakaibang substance sa water tank ng bahay niya. Tinawag ang pulis at ang kanilang natuklasan ay nakakagulat. May natagpo ang bangkay sa ilalim ng water tank at ito ay isang nawawalang middle school student na si Lee. 11 araw na siyang nawawala at ang water tank ay malapit lang sa kanyang bahay. Sumiklab ang kaso sa South Korea at ang suspect na si Kim Ki-tae ay naging labis na kilala dahil isa siyang repeat offender. Magugulat kayo kung ilang beses siyang nakatakas sa pulisya at nakalaya kahit sa seryosong krimen. Ipinanganak si Kim noong 1977 sa Busan. Ayon sa kwento, iniwan siya bilang sanggol at natagpuan sa hagdan ng isang simbahan. Napunta siya sa foster care system at doon siya nakilala ng kanyang adoptive father. May 2 anak na babae ang ama at nais magkaroon ng lalaki sa pamilya. Lumaki si Kim bilang elementary student na mahusay sa sports. Palakaibigan siya at nakakasundo ang mga kaklase. Ngunit pagdating sa middle school, doon nagsimulang magbago ang lahat. Maaring hormones o mental illness. May nangyari sa kanya na hindi niya kailanman ibinahagi. Naging madilim ang kanyang ugali. Sabi ng kanyang mga magulang, naging tahimik siya at naging loner. Sa elementary or middle school niya, nalaman na adopted siya. Madalas niyang tanungin ang magulang kung saan siya nanggaling. Nang malaman ng komunidad ang kanyang kwento, tinawag siyang street baby dahil natagpuan siya sa hagdan ng simbahan. Sinabihan siyang hindi tunay ang kanyang magulang dahil dito, nakaramdam siya ng kahinaan at pagkalito sa kanyang identidad. Kinamuhian niya ang bansag kaya pinalitan ng nickname at sinabing tawagin siyang Sangti. Payat si Kim ngunit napakabilis at top tier sa sports sa paaralan. Ngunit pagdating sa high school, tuluyang bumagsak ang kanyang buhay. Hindi siya nakinig sa magulang, hindi pumasok sa paaralan at nag-drop out matapos ang 1 taon. Noong 1994, bilang menor de edad, naaresto siya dahil sa theft, burglary, assault at iba pang kaso. Sinasabing halos buong teenage years hanggang adulthood niya ay ginugol sa kulungan. Hanggang umabot siya sa edad na 30 bago ang malaking insidente, hindi pa siya marunong gumamit ng computer o cellphone dahil sa tagal sa prison system. Kahit sa kulungan nasasangkot siya sa maraming away at kalaunan ay ipinadala sa confinement punishment at mental health facility. Nang makalaya siya bilang adult noong 1997, lalo pang dumilim ang sitwasyon. Ang unang assault attempt niya ay nangyari rin noong 1997 sa isang batang babae. Nahuli siya at nakulong ngunit nakalaya noong 2001. 1 buwan lang matapos makalaya, gumawa na naman siya ng krimen laban sa isang babaeng nasa 30s na pauwi mula trabaho. Dinukot niya ito at ikinulong ng 10 days sa kanyang silid. Nang malasing si Kim at makatulog, nakatakas ang babae at tumawag sa pulis. Nahuli si Kim at sinentensyahan ng 8 taon. Walang pagsisisi ang mga kriminal na tulad niya. Sinisipan niya ang biktima. Sinasabing seductive ang tingin nito at mutual daw ang nangyari. 8 taon lamang ang parusa. Nagalit ang publiko sa maikling sentensya. Ayon sa hukom, wala raw ibang malubhang sugat ang biktima bukod sa sexual assault, kaya iyon ang dahilan ng 8 taon. Noong 2009, kahit may teknolohiya na tulad ng electronic ankle bracelets, nakalaya pa rin siya ng walang tracking or community notification. Lahat ng biktima ni Kim ay random na tao na hinablot lamang sa kalsada. Isa sa dahilan ng mababang sentensya sa South Korea ay ang paniniwala sa rehabilitation system,
kung saan naniniwala silang maaaring mabago at ma-re-educate ang kriminal. Ngunit paano ang mga offender na hindi kayang baguhin? Sa kanyang rebellious stage, pinutol ni Kim ang ugnayan sa pamilya at kaibigan at nanatiling loner. Nang makalaya noong 2009, sinubukan niyang magtrabaho sa container site, ngunit iniwan ang trabaho at ang ilang gamit kabilang ang diary na parang sa bata. Makalipas ang ilang buwan, muli siyang umatake sa isang babaeng nasa 20s. Nangako ang biktima na hindi magsusumbong kung pakakawalan siya at ginawa niya iyon. Ngunit kalaunan ay nag-report pa rin ang babae at naging wanted muli si Kim. Bumalik siya sa Busan kung saan maraming bakanting bahay at apartment. May tinatawag na Octapang, isang murang silid sa rooftop ng villa. Dahil sa kahirapan at dami ng bakanting unit, naging squatter siya sa mga silid na ito. Kalaunan, nakatira siya sa isang silid na katabi ng bahay ng biktimang si Lee. Doon niya minanmanan ng pamilya at napansin ng 13 years old na estudyanteng si Lee. Noong February 26, umuwi si Lee mula school at nakausap ang magulang bandang 7 p.m. Dahil nasa trabaho ang magulang, hinintay niya ang kuya na darating ng 9 p.m. Pagdating ng kuya, nawawala na si Lee. Halos bulag siya sa kaliwang mata kaya kailangan ng salamin, ngunit naiwan ang salamin, wallet, cellphone at lahat ng gamit sa bahay. Agad siyang inireport na missing. Hindi nagbigay ng eksaktong detalye si Kim, ngunit batay sa ebidensya at interrogation, nalaman ang nangyari sa batang si Lee. Hanggang ngayon, sinasabi ni Kim na nagba-blackout siya kapag lasing. Noong February 26, pumasok si Kim sa bahay ni Lee sa pamamagitan ng banyo. Lumang villa ito at konektado ang banyo sa labas, kaya pinaniniwalaang doon siya pumasok matapos siguraduhin na wala ang mga magulang. Pinagbantaan ni Kim si Lee na huwag gumawa ng ingay at dinukot siya papunta sa isang bakanting silid sa malapit. Sa silid na iyon ng bakanting villa, doon niya inabuso si Lee. Dahil sinusubukan ng bata na tumakas at sumigaw, doon na niya tinapos ang buhay nito sa pamamagitan ng pagsakal. Pagkatapos nito, tila normal lang na nakatulog si Kim. Kinabukasan, nang hindi napapansin, dinala niya ang bangkay ni Lee sa kalapit na water tank, nilagay ang katawan sa loob, naglagay ng mga ladrilyo at pulbos na semento, kumuha ng plastic bag, inilagay ang mga gamit ng bata sa loob at isinara ang takip ng water tank. Saan niya nakuha ang mga materyales na ito? Para sa marami mukhang planado ang lahat. Habang hinahanap ng pulis ang bata sa loob ng 11 days, nag-ikot sila sa mga bahay sa lugar at may natuklasang ebidensya ng squatter sa mga bakanting villa, mga instant noodles, lumang kutsyon at bakas ng pagtira. Nakakita rin sila ng fingerprint sa bote ng alak. Natumugma kay Kim Kitay, kaya naging pangunahing suspek siya. Sa loob ng 11th araw, umaasa pa ang pulis na buhay ang bata dahil dati ay pinapakawalan ni Kim ang kanyang mga biktima. Ngunit noong March 6, natagpuan ang bangkay, lumabas ang wanted poster ni Kim at humingi ng tulong ang pulis sa publiko. Isang criminal psychologist ang nagbungkahi ng plano. Dahil hindi sanay si Kim sa computer o cellphone, malamang hindi siya lalayo at mananatili sa lugar na pamilyar sa kanya. Kailangan din niyang kumain, kaya pinabantayan ang mga restaurant at pamilihan. Isang restaurant ang nag-report na may pumasok at nagnakaw ng pagkain sa gabi. Pati basura ay tila hinanapan ng pagkain. Dahil dito, natiyak ng pulis na malapit lang siya sa pinangyarihan. Sinuyod ng pulis ang mga bakanting villa at isa-isang sinilip kung may nakatira. Noong March 10, binuksan ng pulis ang isang rooftop room at natagpuan si Kim na natutulog. Nagising siya at nakipaglaban sa pulis at muling tumakas. Dahil mabilis siyang atleta noon, ginamit niya ito sa pagtakas. Parang eksena sa pelikula habang tumatalon sa bubong ng mga bahay. Ngunit nang makababa siya, mas maraming pulis ang naghihintay at kalaunan ay nahuli siya. May dala siyang ilang gamit kahit homeless siya. Nakita rin ang isang pink glove na pambata, edad 9 to 10, na nagdulot ng tanong kung kanino ito pag-aari, posibleng biktima o souvenir lamang. Nang mahuli, nanahimik si Kim at sinabing lasing siya at walang maalala. Kalaunan, inamin niyang nakita at inabuso ang bata, ngunit itinangging pinatay ito nang makuha ng pulis ang DNA at fingerprint sa plastic bag sa water tank. Sapat na ang ebidensya. Doon sinabi ni Kim na nag-blackout siya dahil sa alak at nang magising, nakita ang bata sa tabi niya at pinatay niya ito. Kapansin-pansin kung paano pinipili ng kriminal ang alaalang gusto niyang tandaan. Sa huli,
Wala siyang ipinakitang pagsisisi o paghingi ng tawad. Sa interogasyon, humihingi pa siya ng sigarilyo at pagkain. Ayon sa criminal psychologists, agresibo siya. May masamang titig at sobrang conscious sa tingin ng ibang tao sa kanya. Isinailalim siya sa lie detector test upang ipakita na nakikita ang kanyang kasinungalingan. Nakakabigla rin na nagkaroon pa siya ng fan club na may mahigit 2,000 miyembro na nagsusulat ng suporta at pagbati sa kanya online. Noong June 2010, napatunayang guilty si Kim at hinatulan ng kamatayan, ngunit nag-appeal siya at kalaunan ay binaba ang sentensya sa life imprisonment. Iisa sa dahilan ng pagbaba ng sentensya ay ang kanyang mahirap na pagpapalaki, pagiging ampon at pangungutya na naranasan sa kabataan. Sinabi ng korte na maaaring nakaapekto ito sa kanyang pagkatao. Nagdulot ito ng kontrobersya, tulad ng kaso ni Cho Doo-sun na nakalaya matapos ang 12 years sa kabila ng matinding krimen. May kahalintulad na kaso noong August 17, 2023 sa Sinlindong, kung saan ang 31 anyos na si Choi Yun-jong ay naghahanap ng biktima sa park malapit sa kanyang bahay. Isa rin siyang loner, walang trabaho, at laging naglalaro ng video games. Nung nakakita siya ng biktima, isang guro na papunta sa paaralan, dinala sa isolated area, inabuso, at pinatay gamit ang sandata. Nang mahuli, napag-alamang nag-research siya ng mga kahalintulad na kaso at ginaya ang mga ito. Sa pag-aresto, makikitang nakangiti at nagpapakita ng kayabangan sa kamera. Sa paglilitis, sinabing nakahiga pa siya, kumakanta, tumatawa, at nagagalit sa pamilya ng biktima at hukom. Dahil sa mga kontrobersya, may isa pang kriminal na may 11 victims, ngunit 15 years lamang ang sentensya at malapit ng makalaya. Bagaman ligtas ang South Korea kumpara sa ibang bansa, kapag may ganitong bihirang kaso, nagiging issue ang pagiging maluwag ng parusa, na nagiging dahilan ng pag-ulit ng krimen. Kaya mahalagang pag-usapan ang mga kasong ito upang magkaroon ng positibong pagbabago at mas mahigpit na batas. Ano ang batas sa inyong bansa? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.